mga kababayan mo sir, this is Jam the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is December 7, 2025 at tayo ngayon napapuntaan dyan sa may Zen Rooms sa Fort View sa may BGC Dapitan Street, Guadalupe, Viejo, Makati, at dadalhin po natin yan sa may KMC Corporate Center sa may LP Leviste Street, Salcedo Village, Bel Air, Makati po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ano ba talaga naging paliwanag ito may nanumpa at nabuo at ang simulasyon ng pagtrabaho, lalo-talo na yan sa budget po ng mga bubuo ng ICI. As early as September, according to BBM, yung SARO ay nila na. So kasi gusto naman ng Pangulo talaga lahat na maitutulong sa ICI para makapagtrabaho na maayos ay ibinigay ng Pangulo. Siguro hindi lang nakita, unang-una, no, doon tayo sa printer, sa photocopier. Meron pong ibinigay at ito naman ay mapapatunayan ni at mapapatotohanan ni Atty. Lazaka. At nagtanong nga rin po tayo bakit nabanggit si Secretary Ping Singson na walang photocopier or printer. Meron pong ibinigay, apat po yan. Kung ako nagkakamali po, basta may binigay po at photocopier na hindi ordinaryong photocopier. Pang malaki ang office po yung ibinigay sa kanila, pati laptop. Baka lang hindi po napansin ni Secretary Ping Singson. So sobrang busy po niya. Siguro baka po may nagpahiram sa kanya, nakakilala at silang napansin niya. Pero meron po. Yan po ay provided po sa kanila. Pati po yung budget po ay nasa account na po ng ICI. Nagkaroon lang po ng konting delay kasi kailangan po kasi ng bank account, yung MDS po. Binigay po yan at kailangan ang ICI po yung gumawa. At nung naayos naman po nila, yung budget po, dahil since ready naman po dahil may SARO, na-release naman po yung budget. Yung pinag-uusapang sweldo, kasama rin po yun doon? Yes po. Ibinigay po sa kanila yung budget. Nagkakaroon yun sa paggawa at mga documents para makumpleto po, para po yung budget ay ma-transfer sa bank account ng ICI. Nawa natin na talaga namang kailigan na rin kasi na agad na bumuo ng independent commission Ayaw na kasi magtagal ng ating mga kababayan ang investigasyon dahil mainit na usapin yung paglantad nung iba't ibang mga impormasyon wala po sa Senate Blue Ribbon Committee, kaya agad na isagawa yan. Pero hindi naman ganong nagtagal. Hindi naman masyadong nabimbin yung ilang dapat na pagdala ng pondo, lalo-talo na yung pasweldo. Opo, yun na nga po talaga. Doon sa pagkumpleto lang po ng dokumento at para sa bank account, doon lang naman po medyo nagkaroon ng delay. Okay. Sila po kasi ang gagawa nun. ICI po kasi ang magpe-prepare po lahat ng documents for that. Isa pa sa binanggit, na pag-usapan natin mga binanggit ni outgoing Commissioner Singson, isa sa binanggit yung kapangyarihan ng ICI. Hindi ko lang alam kung applicable pa yung binabanggit ni Congressman Iris na kung maaari, pati ng ilang mga legal luminaries na nakakausap namin, kung pwede pa yung pag-certify urgent, certify na urgent ito ng Pangulo, yung Independent People's Commission at yung mga komisyon tulad ng ginagawa ngayon ng ICI, gayong ito'y nakapasa na sa first parang first reading. So parang plenaryo na lang yata pareho ng Kongreso, ng Kamara at ng Senado. May kailangan pa bang certify urgent ito o siguro matter of discussion na lang ito sa mga maaring gawin ng Malacanang Parity agad na maaprobahan? Yes, Orly. Para makikita naman natin kung mabilis naman sila doon para hindi na kasi maandan naman yung mga paggawa at pagbalangkas sila ng bill. So parang hindi na to parang mabilis naman po sila. So hindi na applicable hindi na ito sa kalaupan ng hakbang ng Malacanang na certified urgent ito, ganito po yan. Sa ating pagkakaalam, oo. Okay, siguro dapat na kausapin nila dapat
talaga, kasi parang napakabilis naman nila diniligid na sa first meeting. Eh, hapon nyo naman bago kayo mag-Christmas break. Pwede naman siguro yun yung user, ano? Yes, tama naman. Kasi kung sa kanila naman ang galing to at maganda naman ang kanila atikain, mapapabilis naman ito eh. Kung nais talaga nila. Hindi na kailangan pang mangimasok na Malacanang. Yes, oo. Hmm. Tama ka. Okay. Isa rin dun sa nangyayari, dahil nga kinakailangan nito parang dagdag pangil. Alam niyo, nung binanggit niya na sa press ko ni Commissioner Singson, ang nangyari, sunod-sunod yung balita na pagtanggin dumalo sa paligid ng ICI. Anong pananaw dito ng Malacanang? Lalo na ho yung question na merong separation of power ho kasi ang ICI at saka ang mga miyembro ng Kamara. At yung isa naman ay hindi pupunta kasi nasa abroad. Baka wala nang dumating ito dahil sa pagkakaungkat ng kapangyarihan na ito ng ICI, user. Actually, ganito yan Orly, no? Ang unang plano ng Pangulo dyan ay nagkaroon kasi ng ad hoc committee na ito. Nung sinimulan yung sumbong sa Pangulo, talaga ng ad hoc committee para mag-imbestiga dito. Kumaga fact-finding committee to, or commission. Pero ang dami kasi ng mga kampay natin, nasasabi dapat independent kasi baka maghimasok ang ehekutibo sa ang ad hoc lamang ang nag-iimbestiga. Dahil syempre may involved dito na Department of DPWH. Diba? Sabihin nila maging bias. Kaya nag-create din ang Pangulo sa panawagan na ng taong bayan ng isang independent commission. Yun nga yung ICI at ang purpose ng Pangulo dito ay magsagawa lamang ng isang fact-finding committee or commission para mag-gather ng documents. Sa tinanong na yan, bakit walang contempt power? Kasi hindi, ang dahilan dito para ikaw ay mag-penalize, ikaw ay mag-preso, parusa sa taong hindi a-attend. It's just a mere fact-finding para makatulong if ever na kumpleto na nila yung kanilang dokumento, yung mga facts and documents, saka ito i-endorso sa Ombudsman or sa DOJ. So, in other words, hindi talaga yung purpose ng Pangulo para magkaroon ng contempt power. At tingnan po natin kasi kung gagawa po sila ng batas para mag-create ng independent commission, People's Commission, sana hindi siya, yung constitutionality nito ay hindi ma-question. Dahil baka magkaroon ng redundancy, yun yung medyo baka magkaroon ng question pag nag-create ng independent People's Commission. Baka magkaroon ng yung redundancy ba? Because meron na talaga nakatalaga for that, yung Ombudsman and saka DOJ para siya ang Reaction tungkol dyan ng palasyo. naniniwala po ang Pangulo na may mga malaking tao na talaga masasampalan ka. Depende Sa siya. sa mga report ng DPWH, ng SecFin, okay, ng AMLAC, alam po ng Pangulo na mayroon. At kasama yan sa maaring ang Malacanang ang mag-anunsyo dyan sa sinasabing big fish. Yung sabi nga ni Ombudsman Rimudi, dalawa na big fish na makakasuhan sa susunod na mga araw. Opo, pag siguro may warrant of arrest na po, kung sino man po yun, malamang po Pangulo pa mag-announce. Isa sa malinaw din na naging mensahe nito lahat ng mga pangyayaring ito, dapat para talagang panimpi yung ginagawa ng lagi ng gobyerno. Ang Pangulo, bukas mo ba dyan? Lalo-lalo din sa sinasabing mga maaaring napunta, nakakapal, na isama sa SALN ng lahat ng opisyal ng gobyerno, maging siya at mga kamag-anak ng Pangulong Marcos Jr. Yusef. Yes, yun naman din po ang nais ng Pangulo. Sabi nga po natin, even before ang lahat po ng member ng executivo ay ready for it. So, ang gano'n. Di ba tama ba kung ano tayo gusto na po nito, Yusef? Dapat may part 2 tayo kasi dapat kung inihanda ng question. ICI pala, kumusta ang oras ko pala? Kasi magalinaw lang doon sa 16 Supreme Court. Para pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, Yusef, tapos ito na September 10 dahil ang Pangulo mismo yung pinagutos sa ipabalik ito. Tama ba yan? Opo. Dahil nakita po talaga ng Pangulo ang importansya
no, ng pondo po. Lalo-lalo na po na meron tayong zero balance billing. At yung po talaga ang gusto ng Pangulo. Matulungan lahat ng ating mga kababayan pagdating po sa pangkalusugan na issue. So, asahan po nila. So, At or naman po, kaya wala po ito na po. parang malaking bagay na rin pala na nag-desisyon ng Korte, pero September pala talaga pinababalik yan. And in fact, parang may additional pa yata this coming 2026, parang doble ba yun o mas malaki pa sa doble yung additional na PhilHealth galing sa syntax? Tinam lang po natin, hindi pa po natin sa akin na ibibigay ko rin talagang computation. Pero kapag ka po meron na i-update ko po kayo. Alright. Isang kapit na pa ako sa namin siya binigay ng pagkakataon. Nakala ko talaga di ka namin makakausap kasi may nanawagan na huwag na raw i-carry sa mga balita eh. Nabalitaan niyo ba yun, Jose? Yes, ang mahirap naman noon, hindi na malalaman ng mga tao yung katotohanan kapag hindi tayo kineri, di ba? So, kailangan naman talaga makita ng tao. Huwag yung puro fake news. Ang hirap maging source ng fake news eh. So, dapat yung yung katotohanan pa yung nasa record. Mahirap pagsalita ka lagi sa isang interview. Eh, yung ikaw pala, o siya pala yung nagiging source ng fake news. Mahirap yun, Orly. Alright. Jose, maraming salamat. At good morning. So, ulitin po ma'am. Good morning po sa inyo. Yes, of course. Maraming salamat, Orly. At good morning po sa lahat ng ating mga kababayan. Mga kapuso, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inyo pong napakinggan. 4 minutes bago mag-alas 7 ho ng umaga. Thank you, Jose. Pwera Manong Balita! Naganda na ako, kaya handa na ako magpaalam sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Nanunguna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo sa bakbo! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skillet. Namang sa visa para sa Aray, iyang pa sa heart at pulsa. 950 ng FRP. Naproxen sodium is a generic name for Skillet. If symptoms persist, consult your doctor. Yung lab yan. Ang galing! Pang matagalan! Parang tayo lang ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. I have headache, and I have Simonotroph for 2. Wedding flu. I have body pain, and I have sore throat for 2. Wedding flu. Ng ating Pangulo, wala siyang direct information or understanding or even approval dito sa mga nangyari na to. So I think ito yung inaantay ng ating mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin yung full trust. No? Kaya kung titignan nyo nga, even the ICI, I think dito sa survey na to, parang around 31% lang yung nakuha nila na trust and trust rating. Meaning to say, that there are still a lot more people who are distrustful dito sa ICI. No? And I think, again, they've got another hit on the president. Sure naman, since the government is out to get Zaldico, nag-issue na po ng mga arrest warrants, hinahanap na siya, hinihingi tulong ng publiko para mahanap siya. But yung arrest po ba ni Zaldico, do you think it's enough para ma-appease yung galit ng publiko? Or do we really need, or does Malacanang really need to involve Martin Romualdez already para mas mapanatag yung pagtingin ng publiko sa administrasyon? Well, iba na kasi ngayon ang tingin natin kay Zaldico, no? From the angle of Malacanang, ano? Mula nung panahon that they were trying to somewhat shield off Zaldico, to this time that Zaldico already came out with guns blazing against the president and against Malacanang, and the dynamics definitely changed already, no? And siguro ang hindi rin maintindihan dito ng ating mga kababayan bakit nung panahon na hindi pa nagsasalita si Zaldico is kumaga parang walang ginagawa na statement ang Malacanang laban sa kanya, no? No talks about passport cancellation, no talks about arrest and everything, and then ngayon nabigla siyang bumaliktad, ano? At nagsabi nga ng mga mabibigat na allegations against the president, biglang kinakailangan niyang ma-arresto at nagpapatulong pa nga sa ating mga kababayan na ma-arresto siya. So, I think it does not again, it does not paint a good impression of Malacanang. Besides, yung mga nabanggit talaga ni Zaldico, no, I think
also gave a somewhat clear picture about the involvement, the direct involvement of the president in this issue. So, tinitingnan din ng marami sa ating kababayan siguro na si Zaldico na dati talagang magsasabi natin involved dito, pero dahil sa mga statements na binigay niya, no, yung galit ng taong bayan medyo nag-shift, no, nag-shift papunta talaga doon sa mga ibang tao na involved. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.